Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church and welcome po sa ating time in the Word. Ang inyong napakinggan ay tugtugin mula ho sa ating kapatid na si Brother Jem Gahete at very, very wonderful hymn at time or sweet hour of prayer. And kung di nyo pa ako napakinggan, just go to YouTube and search for Pianistang Kristiyano. And pakinggan nyo ho, meron ng maraming mga tugtugin po doon at masarap na gamitin for meditation. And also, huwag nyo hong kalimutan na i-like and mag-subscribe. At para ho, tuwing mag-upload ho ang ating kapatid ay kayo ho ay ma-update at unti-unti ho nag-build up yung mga instrumental music na nahandon po sa kanya pong YouTube channel. So, napakalaking blessing po niyan. Ilan ho munang mga reminders and announcements para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC and also concern sa ating mga kaibigan at kapatiran na nakakasama ko dito sa ating time in the Word. Pagdating ho ng 2022 ay magkakaroon ho ng ilang mga pagbabago sa schedule at sa biyaya ng Panginoon, nung nagsimula yung pandemic, ay nagsimula din po tayo ng ating online ministry, which is ang Time in the Word na ginawa natin every Wednesday and Friday. Pero dito ko sa JCBC, supposedly, before the pandemic, ang ating home schedule ay every Friday, meron ho kaming prayer meeting dito sa church. So Lord willing, dahil sa biyaya ng Panginoon ay medyo mas gumaganda na, higit na mas maganda na yung ating kalagayan with regards to the pandemic, ay magkakaroon na ho ulit ng gathered prayer meeting dito sa JCBC that will be every Friday at 6 p.m. So, mangyayari ho ay ila-livestream pa rin ho yung prayer meeting at magkakaroon pa rin ho ng joined na in-person and online prayer meeting. Pero, yun hong ating time in the Word ang maapektuhan. So, yung time in the Word ho natin ay magiging every Wednesday na lamang at 6 p.m. Pero meron pa rin ho tayong live stream naman ang gawain ng prayer meeting ho dito sa JCBC every Friday at 6 p.m. and then yung prayer meeting ng 7:15 p.m. So, pag-pray ho natin yan, it will be another adjustments kung paano nung nagsimula ng pandemic ay nagkaroon tayo ng mga adjustments. Ganun din naman ay magkakaroon din tayo ng ilang mga adjustments come next year. At ito po ay patuloy nating pinag-iinam, patuloy nating ginagawa. Nakikita natin na pinakamaganda at iba pa rin na yung mga mananampalataya ay nagsasama-sama upang magpanalanginan sa isa't isa at gayon din ay makapag-encourage at nandun pa rin ang pakikinig o pag-aaral ng salita ng Panginoon. So that will be next year. So ilang linggo na lang po yan at pag-pray po natin po yan.
Okay. And then reminders din po dito sa JCBC, meron ho kami mga espesyal na mga pangyayari. This coming Saturday, December 18, ang ating mga young people dito sa church ay magkakaroon ng face-to-face year-end Christmas Youth Fellowship. So lahat ho ng mga kabataan dito sa JCBC ay inaanyayahan po natin. That will be this coming Saturday, December 18 at 3 p.m. So, tandaan po natin yan. So, mark in the calendar at nawa yung lahat ng mga young people natin. Lalo na yung mga matagal natin din nakakasama din sa church ay magkasama-sama po tayo this coming Saturday. That being said, this coming Sunday is the last Sunday before Christmas. So, hindi pa rin natin magawa yung mga usual na ginagawa natin before the pandemic na ating Christmas service. Magkakaroon ho tayo ng ating usual na gawain sa umaga. Konti tayong pinlano para ho sa mga kapatid sa JCBC. Pero pagdating ho ng December 19 Sunday evening service, pagkatapos niya ay magkakaroon ho tayo ng potluck dinner fellowship. So again, simple fellowship sa mga kapatiran at sana ho ay tayo magkasama-sama. So that means bring your baon, bring your food, bring your rice, dalhin natin sa church, magsalo-saluhan natin at nawa ho it will be a wonderful sweet time ng fellowship kasama ng mga kapatiran. So please make plans at lalo na ho kung kayo ay bakunado na, I would like to encourage you to come and be with us sa atin mga gawain. So muli ho, pagpray natin ang mga bagay po na yan at nawa ho ay ito'y patuloy na mangyari sa ayon sa kalooban ng Diyos at sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. So yun po ang ating mga announcements and reminders sa atin mga kapatiran. At kung meron mga nagdiriwang ng kanilang mga pakaarawan, let us know. O nag-anniversary, let us know. Meron tayong mga kapatiran na karaan na nagdiwang at nawa ho ay tayo ay patuloy na gamitin ng Panginoon para sa patuloy na ikakaluwalhati ng kanyang pangalan at ganoon din sa kalalagupa ng mga mananampalataya. Tayo ito'y dumako na ngayon sa atin pananalangin bago tayo sumigi sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. O aming Diyos, aming Ama, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Namamangha kami. Tunay o Diyos, sa napakatagal na panahon kami ay nanalangin na ang pandemyang ito ay humupa kundi man tuluyang mawala na. At narito o Diyos ay nasasaksihan namin ang iyong katugunan. Salamat sa mga ginagamit mo, salamat sa gobyerno na meron kami, sa bakuna na available, sa mga bagay-bagay na upang mapanatili safety namin physically. So, thank you Lord. At nawa o Diyos, kami naman, mga mananampalataya, ay patuloy mong masumpungan na nagtatapat sa iyo. Huwag pabayaan ang aming mga pagtitipon, lalo pa kaming maging excited, lalo pa kaming maging committed sa dinisenyo mo na paraan ng pamumuhay namin bilang mga mananampalataya. And that is to live our Christian life with the brethren. At Ama, dalangin ko po na patuloy mo na po kaming ingatan maging sa aming pong pag-aaral ngayon. Bigyan mo kami ng karunungan. Muli, aming inaamin na hiwalay sa iyo ang mga karunungan na ito ay pawang walang kabuluhan at magiging kayabangan lamang. Kundi o Diyos, hiling namin na gamitin mo ito sa lalo namin ikakawangis sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, wala kaming ibang desire kundi ang katotohanan mo, maluwalhati ka at patuloy na lumago ang mga mananampalataya at marami pa ang mga taong makakilala at sumampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, ikaw po ang patuloy na maingat, maiataas. Ikaw rin po, Panginoon, ang sumaliksik sa amin sa anumang mga pagkakasala at pagkukulang namin sa iyo. Panginoon, hingin namin ang iyong kapatawaran. Muli ang aming tanging pag-asa ay sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesucristo sapagkat sa Kanya lamang may katubusan, may kabayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po sa dakilang kaligtasan na meron kami. Salamat po na alam namin na dinirinig mo ang aming mga panalangin sangayon sa iyong kalooban. Lahat ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako na sa ating pag-aaral ngayong gabi. So we are in Soteriology, Doctrine of Salvation, lesson number 36, particularly yung blessings of salvation at napakahalaga at napakaganda ng ating pinaka-lesson ngayong gabi sapagkat ang ating tatalakayin particularly at itutuloy natin next time sa Friday ay ang
justification, which is isa sa mga dakilang biyaya sa atin nung tayo ay niligtas ng Panginoon. So let's go on now sa ating review and lesson. Application of salvation, tayo ay ipinanganak na muli or regeneration. And nakita natin sa Biblia na malinaw, regeneration precedes faith. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay ebidensya na tayo ay ipinanganak na muli ng Panginoon. And yun ay klaro. So kung tingnan natin ang nauna, well, nauna ang kapanganakang muli. And again, hindi naman natin ito pwedeng paghiwalayin. Walang time in between. Pero kung titignan natin ang sangayon sa presentasyon ng Biblia, yung tinatawag na Ordo Salutis, yung order of salvation, which come first, una ang regeneration. Next is application of salvation. Application of salvation is conversion. Ito na yung ang tao ay naging Kristiyano na nga siya, naging anak na siya ng Panginoon, at ang elements ng tunay na pag-converte mula sa pagiging hindi Kristiyano sa pagiging Kristiyano is repentance and faith. Sabi ni J.B. Fesco, ang saving faith is faith that not only knows and comprehends the facts about the gospel of Jesus Christ, but also trusts in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. So, hindi lamang ito alam mo lang at nauunawaan lang at nag-a-agree ka lang sa mga facts or presupposition statements about the gospel, but nandun yung totoong pagtitiwala kay Jesus at sa kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. Yun yung tunay na saving faith. Ang component ng saving faith, nag-aralan natin is 1, knowledge, kailangan alam mo. 2, assent, you must assent to it, you must agree on it. And then number 3, trust. Hindi lang sapat na alam at agree in agreement, but nandun dapat yung tiwala. So, knowledge alone is not saving faith. Hindi porket alam mo, ligtas ka na. Hindi porket alam mo ang ebanghelyo, ay okay ka na. And sad to say, maraming tao ang bumabagsak sa ganung kalagayan. And simply because they grew up, lumaki sila na alam ang gospel, tingin na nila agad yun na sila ay mananampalataya na. Well, assent alone is not saving faith. Hindi lang porket alam mo at in agreement ka, hindi mo tinatanggihan, hindi mo nire-reject ang gospel, hindi yun ibig sabihin ay ligtas ka na or mananampalataya ka na ng tunay. Ang sabi ng Hebrews 4:2, for unto us was the gospel preached as well as unto them. So yung gospel na narinig nila ay yung gospel din na narinig ng iba. So it's the same gospel, they know the right gospel, pero the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. So it is very much possible that narinig mo ang totoong ebanghelyo pero hindi ka totoong manampalataya dahil hindi mo totoong pinagtiwalaan ang ebanghelyo ni Kristo. Number 1, propositions on saving faith. Faith is God's gracious gift. Again, hindi ito sikat. Madalas ang pananaw, ang faith ay galing sa atin, pero ang mas tamang tingnan ay yung faith ay ine-exercise natin. Yes, tayo ang nag-exercise, tayo ang nananampalataya, hindi ang Diyos ang nananampalataya para sa atin, tayo ang nananampalataya. Pero yung ating pananampalataya na ine-exercise ay galing sa Panginoon. As John chapter 6 verse 65 said, no man can come to me, sabi ni Jesus, except it were given, ibinigay sa kanya ito ng Ama. So sabi ni Jesus, wala daw kayang lumapit sa kanya, walang kayang manampalataya sa kanya liban na ibigay ng Ama. So yung paglapit kay Jesus ay galing sa Ama. So sino yung lumapit? Well, yung tao. Well, paano niya nagawang lumapit? Kasi ito'y ibinigay ng Ama. So that paglapit kay Jesus, yung pagsampalataya kay Jesus sa ebanghelyo ay galing sa Diyos. Ito ay bigay ng Panginoon. So, faith is God's gracious, at binibigyan din inyo, hindi sa anumang meron sa atin, kung hindi ito ay mabiyayang pinagkaloob ng Panginoon.
Number 2, believing is the responsibility of all sinners. Lahat ng tao ay inuutusan ng Panginoon. Therefore, pag ang isang tao ay hindi nanampalataya kay Kristo, siya ay nagkakasala laban sa Diyos. So, Acts 17:30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So, yung pagsisisi at pananampalataya ay inuutos ng Diyos sa lahat ng tao, walang puwera, hindi lamang sa mga elect, kundi lahat ng tao ay inuutosang magsisi at manampalataya. The grace of faith is capable of growth and fluctuations in the believer's life. Okay? So, ikaw ay mananampalataya na, salamat sa biyaya ng Panginoon. Itong pananampalatayang ito sa kay Kristo is capable of growth. Lumalago ito, lumalaki ito, tumitibay ito, but it's also capable of fluctuations. So, again, yung buhay pananampalataya, kaya sa ating reminder, biblical saving faith is not a one-time event or decision, but a lifetime of believing in Christ. Meron mga tao na iniwala, noon, long ago and far away, tinanggap ko na si Jesus. Walang tanong, ngayon ba ikaw ay mananampalataya ni Jesus? So, dahil ang pinipintang larawan ng Biblia sa isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang isang taong minsan nagpahayag ng pananampalataya, kung hindi yung tunay na mananampalataya ay nagpapatuloy. At matataanan natin yan, yung perseverance in the faith is one of, not the only, but one of na mga katangian ng isang tunay na ligtas. So, nandito na tayo sa blessings of salvation. And again, just a reminder, much of evangelicalism today, dapat magkasama yung today, see salvation as just going to heaven when we die. Madalas ganun. Ang kaligtasan ay, pupunta ka sa langit pag ikaw ay namatay. At madalas nga, pagdating sa evangelism, ikaw ba'y siguradong sa langit pupunta pag ikaw ay namatay? Yun yung madalas na usapan. Yung ligtas ka na, sa langit ka na pupunta. At yun yung madalas na alam, yun lamang ang madalas na alam ng maraming nagpapahayag ng mananampalataya ng Ebanghelyo, sa langit pupunta, and so on. But, kagaya ng ating pinag-aralan at ang sabi sa Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nung tayo ay nampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, God has blessed us with all spiritual blessings. So, walang tinipid si Lord. Walang Kristiyanong hindi pinagpala ng Panginoon. At isa sa mga matindi, mga blessing na meron tayo ng ating pagkaligtas ay itong pag-aaralan natin ngayon. Walang iba kung hindi ang justification. Objective blessing. At kung naalala nyo, meron dalawang kategorya. Merong objective at it's not based on what we feel, it's not subjective. Objective ito. And isa sa mga objective blessings ay tayo ay inaring ganap o diniklarang matuwid or ginastify ng Panginoon nung tayo ay nanampalataya o nung tayo ay naligtas. Now, the usage is objective and legal, indicating status. Particularly sa Lumang Tipan, yung gamit ng word na justification is objective and legal. So, hindi to yung subjective experience o subjective feelings, kung hindi ito ay objective and legal. Kahit na ang feeling ng mga tao ay guilty, sabi ng korte, not guilty. Yun yung objective. Hindi nakabase sa damdamin. So, yun yung word na justification. The justifying is simply an act of pronouncement of the legal status of the one in court, a declarative act of the law. Yung justifying naman is a declaration. Yung para bang sa korte, sasabihin nung hukom, papataro siya dun sa hammer, tok tok tok, this court has found so and so, yun nasasakdal na walang sala. So yung dineclare, yung declaration ay hindi nagpapawalang sala doon sa tao, kung hindi yun yung nagsasabi ng kalagayan, ng status noong
tao. So, yun yung word na justifying. Yung gawa, na justifying. God in the Old Testament is recognized to be the divine judge of all. Bakit natin binigyan ng pansin ito? Because again, that word of justification or justifying ay gawain ng hukom. Idideklara ng hukom na yung nasasakdal ay may sala ba o walang sala. At ang Diyos sa lumang tipan at makikita natin maging sa bagong tipan ay kinikinala na siya ang Diyos na hukom ng lahat. Maliwanag po iyan. So Genesis 18 verse 25, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be it far from thee. Shall not the judge of the earth do right? So again, this is, sa pagkakataon to, this is Abraham bargaining with God. Nevertheless, merong sinabi dito at merong implied answer. Shall not the judge of all the earth do right? Yung bang hukom ng buong sanlibutan, and that is ang Diyos, hindi ba siya gagawa ng tama, ng matuwid? And the answer is yes. Ang Diyos ay laging gagawa o hahatol ng matuwid. Lagi, hindi yun papaliya. Ang sabi pa sa Psalm 143 verse 2, and enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. So again, narito, enter not into judgment. There is that relationship of the judge and the convict. So nandoon na pinakikita na ang Diyos ay hukom. Pero meron din sinabi sa verse 2 ng Psalm 143, for in thy sight shall no man living be justified. So babalikan din natin iyan maya-maya. Anong punto? The sinners. So the sinner's primary problem is not the feeling of guilt, not low self-esteem, but that he or she stands under the judgment of God, guilty. Ito yung pangunahing problema ng tao, ng makasalanan. Hindi yung may sakit siya, hindi yung may problema siya, hindi yung maliit ang tingin niya sa kanyang sarili o mababa, hindi yung siya ay hindi yung mga pangarap niya hindi niya naaabot. Hindi yun ang unang problema ng tao. Ang unang problema ng tao ay siya ay nakatayo sa harapan ng hukom na Diyos na may sala. Yun ang pangunahing problema ng bawat isang makasalanan. All men, lalaki man o babae, ay nakatayo under the righteous judgment ng Panginoon. That is the primary problem. Kahit yung mga taong bilyonaryo, yun pa rin ang problema. Kahit yung patong-patong ang degree, yun pa rin ang problema. Kahit yung walang ari-arian at napakahirap, problema din yun. Kahit yung hindi nakapag-aral, problema din yun. Walang excuse dito. Ang Diyos na buhay ay hahatol ng matuwid. Now, tingnan natin ang ilang mga justification texts or mga verses, particularly, unahin natin sa Lumang Tipan, makikita natin na ito ay katotohanan noon pa man din. Sa Genesis 15:6, familiar verse, and he, Abraham, believed in the Lord, and he counted, or the Lord counted it to him, Abraham, for righteousness. Ibinilang kay Abraham na katwiran. Now, Brother Paul, wala namang word na justified dyan. Well, maya-maya makikita natin kung ano talaga yung ibig sabihin itong word na justification. Well, actually, dito pa lang, kitang-kita na ibinilang siyang matuwid or itinuring siyang matuwid ng Panginoon na hukom. So, siya ay na-justify. Ito yung ginamit ni Apostle Pablo sa Romans chapter 4 verse 3 para ipakita na ang kaligtasan ay by faith. Ang sabi niya, for what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Nanampalataya si Abraham sa mabuting balita na ibinigay ng Panginoon sa kanya, at iyon ay ibinilang na katwiran para kay
Abraham. Sa Habakkuk chapter 2 verse 4, ang sabi ay, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. The just shall live by his faith. Yung daw matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. And this is quoted by Paul in Galatians chapter 3 verse 11 and in Romans chapter 1 verse 17. For this purpose, tignan lang natin yung Romans 1 verse 17. Ang sabi, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kung di ako nagkakamali ng tanda, ito yung text or verse na ginamit ng Diyos upang ang isang German monk noong 1500s na nagngangalang si Martin Luther ay mabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan na matagal na nakatago. Si Martin Luther ay isang German monk, Catholic monk, na talagang nagsusumikap sa kabanalan. Siya ay nagsusumikap para maging matuwid sa harapan ng Diyos, para maligtas. Nagsusumikap siya, pero ang tindi ng problema niya, alam niyang lagi siyang kapos. Alam niyang lagi siyang kapos. At ganun na lang katindi yung kanyang burden sa bagay na ito. Pero sa biyaya ng Diyos, when he encountered this verse, Romans 1:17, the just shall live. Hindi by sacraments, hindi by penance, hindi by going to church or mass or so on, by faith. By faith. At itong ginamit ng Panginoon para iligtas si Martin Luther. Purihin ang Panginoon sa katotohanan ito. Ang sabi sa Psalm 32 verse 1, a Psalm of David, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. At ito naman din yung pinagkuhanan ni Apostol Pablo nung matapos siya ipakita sa Romans 4 na si Abraham justified by faith without the deeds of the law. Kinote din niya naman itong si Haring David na yun din ang ibig sabihin. Sa Romans 4:6, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. So, again, maaaring doon sa Romans chapter 4, kagaya binasa sa verse 3, and Abraham believed God, it was imputed unto him for righteousness. Ang punto ni Apostol Pablo, ganun din daw si Haring David. At yun din daw yung sinasabi ni Haring David, na yung ibinilang yung katwiran na walang gawa. Saying, sa verse 7, blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Mapalad ang tao na sa kanyang hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan, kung hindi ibinilang sa kanya ang katuwiran. So narito ang mahalaga at ilang beses natin itong pinagbibiligyan diin, justification, which is salvation, both in the Old Testament and the New Testament, is by grace through faith alone. At yun yung pinupunto ni Apostol Pablo. Yung mga na doon sa lumang tipan, Abraham believed God, was counted for righteousness. At yun din daw yung sinasabi ni Haring David. At kinote ni Apostol Pablo sa bagong tipan. At yun din yung katotohanan sa atin, sa panahon natin ngayon. So there's no time at all na by works ang salvation. It is always by grace through faith. Isaiah 53 verse 11, he shall, this is a messianic passage, he shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. So yung he dyan ay ang Panginoon, and travail of his soul, yung his dyan ay si Kristo, and andun yung paghihirap ni Kristo, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquity. So, yung daw righteous servant ng Panginoon, walang iba kung hindi si Jesus, is the suffering servant of God, ng Isaiah 53, ay through that suffering, he will justify many. Why? For he shall bear their iniquities. Kanyang papasanin ang kanilang mga
kasamaan o kasalanan. So point, all the basic elements of justification to be fully developed in the New Testament doctrine is grounded and rooted from the Old Testament. So itong justification by grace through faith. Bakit naroon Paul? Wala naman sinasabi niyo by grace. Well, grace kasi not of works. Hindi base sa gawa. So, hindi tayo karapat-dapat. So, it is grace. So, yung katotohanan na ang kaligtasan is by grace through faith is grounded and rooted all the way from the Old Testament. At lalo lang naging maliwanag, lalong naging crystal clear, lalong nagdumilat ito sa katotohanan nung dumating ang ating Panginoong Kristo at isiniwalat ito ng kanyang mga apostol. So, hindi ito bago. Hindi nagbago ang paraan ng kaligtasan pagdating ni Jesus. No. It's always the same. At ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Ebanghelyo na inireveal ng Panginoon. So, ito'y grounded from. It's a continuity ng means of salvation from the Old Testament to the New Testament. Now, tingnan naman natin itong New Testament. The New Testament term for justification is the Greek word didakaio. Nang ibig sabihin is to justify, ariing ganap, to pronounce or to treat as right or righteous. Para i-pronounce, ideklara, ihayag, parang ginagawa nung hukom, nasumpungan ng hukumang ito na ang nasasakdal ay walang, so dinideklara na walang sala. And hindi lang basta idideklara, hindi po idideklara walang sala, then ikulong siya. No, mali yun. Kung siya idideklara walang sala at itatratong walang sala, ibig sabihin hindi siya parurusahan. Yun yung ibig sabihin nitong justification. Now, in ordinary usage, yung justifying is about an external pronouncement, not a subjective change. Ito ay external pronouncement. Ito ay pronouncement nung hukom. At hindi ito pumapatungkol sa internal subjective change doon sa isang tao. So, hindi siya na-justify dahil sa kanyang pagbabago, kung hindi yung justification ay pronouncement ng hukom na nakatingin doon sa nasasakdal. So, it is an external pronouncement. Ang punto noon, ayoko ma-miss natin, ang punto noon is justification is God's declaration na blessing sa atin nung tayo ay naligtas. Salvation usage, the forensic sense is key to the issue. Pag sabing forensic, medyo big word yan. Ano ibig sabihin ng forensic? Relating to the issue of law. Meaning it's judicial. May kinalaman sa batas, hindi ito yung sa tingin ko. Merong batas. Minsan may nag-uusap ng mga tao, sa tingin ko ganito yan. Sa tingin ko ganito yan. Hanggang sa may magbukas, ito yung nasusulat sa konstitusyon, sang-ayon sa batas. So, hindi yung tingin ko, hindi yung tingin mo, kundi ano yung sinasabi ng batas. Minsan, nakikinig si Brother Paul ng radyo pag nagdadrive at merong mga para bang libre na public service ng mga attorney at nagsasabi sila yung mga tao, tumatawag para sabihin yung mga kaso nila, yung mga kalagayan nila. At minsan, di ba dapat ganito po yan? Hindi po pwedeng ganito. At lagi yung attorney sa well, sang-ayon po kasi sa batas, ganito po, yan. So, yun yung ibig sabihin ng forensic. It is relating to the issue of the law. It is a judicial na aspeto na titingnan. So, itong justification na term ay may kinalaman sa kalalagayan natin in relation to the law of God. At mas ma-appreciate ko natin to as we go on sa ating lesson. Some New Testament passages. At dito, makikita ho natin yung, kaya naka-red letter yung word na the law. So, makita natin yung relationship, yung law and justification or justified doon magkasama. Ano ang sabi sa Romans 3:20? Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. So, makikita natin dito merong
relationship, yung justification, and yung law. Pero dito sinabi ni Pablo, sa pamamagitan daw ng paggawa ng kautusan, pagsunod sa kautusan ng Panginoon, walang aariing ganap. Walang madideklarang matuwid sa pananaw ng Panginoon. Bakit daw? For by the law is the knowledge of sin. Hindi ka nililinis ng kautusan, actually, pinapakita ng kautusan kung gaano ka kadumi. So, hindi ubra na ang salvation ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan or sa ating pamilyar na mga lengguwahe sa 10 utos. No, walang aaring ganap. Walang magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Walang tatanggapin sa langit dahil sa pagsunod niya sa 10 utos. Wala, hindi pwede. Malinaw sinabi ng salita ng Panginoon. Sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, dito naman, makikita natin yung relationship ng justification dun sa yung biyaya. Ito yung justification sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at ito yung sa pamamagitan ng pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, itong justification na ito ay blessing nung pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. So, hindi natin pwedeng ihiwalay. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang ng isang tao ay ariing ganap, ideklarang matuwid ng Panginoon at maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi mo ito pwedeng ihiwalay sa pagtubos na ginawa ni Hesukristo. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 3:28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So muli, gusto ko lang i-refresh yung katotohanan na itong justification is in relation sa atin hong standing before God's law sa kautusan, sa harapan ng kautusan ng Panginoon. Galatians 2 verse 16 ang sabi, knowing that a man is not justified by the works of the law. So wala daw knowing, ibig sabihin, alam natin to. Again, this is supposedly the basic knowledge of Christianity. Pero sad to say, maraming mga nagpapakilalang Kristiyano, maraming mga grupo, relihiyon, entire religion na nagpapakilalang Kristiyano, baligtad na baligtad. Sabi ng Bible, knowing that a man is not justified by the works of the law. Actually, may mga religions na tuturo, no, a man is justified by working or keeping the law. Kailangan sundin mo ito para ka maligtas. Totally in the opposite ng salita ng Diyos. Pero paano daw? But by faith of or in Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ. Now, gusto ko lang puntuhin, hindi ito yung pinaka-lesson, pero merong ilang mga Baptist na naliligalig sa talatang ito, lalo na yung mga King James only, sapagkat ang sabi daw dyan, but by the faith of Jesus Christ. So, pananampalataya daw nino. Si Jesus daw nanampalataya. Well, again, it's better translated, and it can be better translated in faith in. At ang pruweba niya na yung sumunod na sinabi ni Pablo, even we who believed in. Sabi niya, nalalaman natin na ang isang tao hindi naaring ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kagaya natin, maging tayo nanampalataya kay Hesukristo. So, again, wala ditong hindi ko binabago ang salita ng Diyos. May mga King James only is nag-a-accuse, binago mo, pinalitan mo ng... No, pinapakita lang natin talaga yung totoong sinasabi. So, faith in, not faith of. Faith in Jesus Christ. That we might be justified by faith of or in Christ, and not by works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na naaring ganap ang tao. So, muli, nandun pa rin yung relationship ng justification o pangangailangan ng justification by faith
It is by grace through faith, through the redemption in Jesus Christ, and not by the works of the law. So, ang pinag-uusapan dito, ang larawan dito ay parang nasa korte. Hindi ito yung feelings natin, hindi ito yung tingin natin, kung hindi may batas. Pinag-uusapan kung ano tayo sa harapan ng batas ng Panginoon. At ang totoo, lahat tayo ay guilty, lahat tayo nagkasala, makikita natin maya-maya. Kaya nga, nandito yung napakalaking blessing ng justification. Dahil ang kauna-unahan natin problema, tayo lahat ay nagkasala laban sa kautusan ng Diyos. The forensic sense of justification, sabi nga ng Dictionary of Biblical Imagery, Paul evokes the scene of a law court. Ito yung sinabi natin kanina, parang nasa loob ng hukuman, where Jews and Gentiles will one day be arraigned and judged. The imagery of the law court is particularly concentrated in Romans 1 verse 18 hanggang 3 verse 20, where the thrust of the argument is to show that all men and women, whether Jew or Gentile, stand under condemnation. Yun yung pinapakita ni Pablo sa Romans 1:18 hanggang Romans 3 verse 20. Hudyo ka man o hintil, may Bible ka man o wala, lahat ay nasa ilalim ng kahatulan dahil lahat ay nagkasala laban sa batas ng Panginoon. So, yun yung ini-evoke na imahe na nalarawan ni Apostol Pablo dito. Ano? Pinapakita niya talagang evidence after evidence na walang makakalusot, lahat ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 3 verse 9, what then? Are we better than they? Binibigyan pansin ni Pablo, mas mabuti ba ang Hudyo kaysa sa mga Hentil? Mas mabuti ba kayo dyan sa Roma kaysa sa kanila? No, in no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Hudyo ka man o Hentil, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan, nasa ilalim ng parusa ng kasalanan, at as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. So, again, yung forensic sense ng justification, hindi feelings lang. Dito guguho yung kaisipan ng iba na usapang relihiyon lang yan. Na basta majoin ka lang sa tamang no. Merong batas ang Diyos. At tayo ay lumabag sa batas ng Panginoon. Ano solusyon doon? Relihiyon na aaniban? Again, marami mga tao na hindi ito nabibigyang pansin. At ito yung malaking blessing sa kaligtasan na meron tayo. Dinil ng Panginoon itong problemang ito na tayo ay nagkasala laban sa kanyang mga kautusan. And the blessing ng ating kaligtasan is that we are justified. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is no, again, yung importance para ng doctrine of justification, napakahalaga nitong doktrina ng justification. Bakit? There's none righteous, no, not one. Yun yung totoo. Lahat tayo nagkasala laban sa batas ng Panginoon. So kung hahatulan tayo ng Panginoon, lahat tayo ay ipopronounce na guilty. There is no way, there is no chance na isang tao ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos sa kanyang sarili at titingnan ng Diyos yung gawa niya. Ang babasihan ng Diyos ay yung pagsunod natin, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, at susubukin lahat ng Diyos, lahat ng lumalabas sa ating bibig, lahat ng mga haka at planuhin ng ating puso't isipan. Pag hinatulan ng Diyos yun, walang tatayo, walang makakapasa. For there's none righteous, no, not one. Job 9:2, may tanong, I know it is so of a truth, but how should man be just with God? Or another way of putting it, how can a man be right with God? Paano nga ba? Well, kung nagkasala ako, kung ako hindi matuwid, kung ako marami, paano ba ako magiging tama sa harapan ng Panginoon? Again, ang sagot ng iba, basta magpakabait ka lang. Sagot ng iba, umanib ka sa relihiyon nila. Ang sagot ng iba ay kung ano-anong mga sakramento. Gawin mo to, gawin mo yun para ikaw ay maging tama sa harapan ng Panginoon at maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Well, anong sagot?
Hindi yun. Sapagkat ang sabi sa Psalm 130 verse 3, if you, O Lord, shall mark iniquities, O Lord, who could stand? Again, this is a rhetorical question. Sino makakatayo pag ang Diyos minarkahan lahat ng kasalanan? Sino makakatayo? Wala. Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay babagsak. Now, let me pause here for a while and kausapin, maaaring meron dito na ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay mabait. Yes, maaaring mas mabait ka sa iba. Mas maaaring pag tumingin ka sa kapitbahay mo, hindi ka kasing sama nila. Maaaring pag nakakataon ka ng balita tungkol sa mga nagdodroga, nangre-rape, pumapatay, nasa kulungan, maaaring iisip mo, hindi ka katulad nila, mas mabait ka. Or hindi ka lang basta mabait, relihiyoso ka pa. Pero answer this question, pag minarkahan ng Diyos ang lahat ng kasalanan, makakatayo ka ba na walang sala? Wala sa atin makakatayo na walang sala. Lahat tayo ay masusumpungan ng kasala laban sa Diyos. Lumabag tayo sa batas ng Panginoon. That's why itong doktrina ng justification ay napakahalaga. Psalm 143 verse 2 nabasa natin kanina, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Walang buhay na matuwid sa iyong harapan. Ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Anong punto? The biblical answer to the question, how can a man be right before God? And the answer to this is justification. Ang doktrina, ang katuruan, ang katotohanan ng pag-aring ganap ng Panginoon. Paano? Anong solusyon? I've given you the illustration noon ng stoplight. At actually, marami pa rin ako nakakausap na ito pa ang pananaw. Basta mas marami ka lang nasunod. Again, the illustration goes like this. Halimbawa, ikaw ay nagdadrive at mayroong 100 stoplight at yung 99 na stoplight ay sinunod mo. 99 sinunod mo. Pero yung huli, yung isa, sinuway mo, lumagpas ka, uhulihin ka ngayon ng polis, pull over ka. Pwede mo bang sabihin sa polis, mamang polis, tignan mo naman yung 99 na sinunod ko. Para sasabihin sa polis, pero meron kang isang nilabag. Kailangan ka pa rin parusahan. Ang sagot ng iba ay magbago ka lang. Well, kung magbago ka, paano yung mga nagawa mo noon? Again, dito makikita na lalagpak ang mga maraming maling kaisipan patungkol sa kaligtasan. Ang sagot para tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay itong doktrina ng justification, pag-aaring ganap ng Panginoon. Sabi ni Robert, I believe ang first name is Robert Downing, the essential issue of justification is the most primary and basic question of all religion. How should a man be just with God? Yun nga yung sinabi sa Job 9:2. In reality, this question presupposes the fall, apostasy, and alienation of sinful man. The awful reality and nature of sin and the absolute righteousness and awful wrath of thrice holy God. Ang daming sinabi, which is totoo. I hope na gets nyo. Ito palang tanong ni Job na ito, how should a man be just with God? Nag-a-assume una, ang tao ay makasalanan. Pangalawa, ang Diyos ay banal. Pangatlo, ang tao ay hahatulan. Pang-apat, ang Diyos ang hahatol. Those are all truths na laman-laman nung sinabi ni Job na yun. How? Paano? Tuloy natin ang sabi ni Robert Downing, only through the imputation of the righteousness which answers to both the requirements and the penalty of the moral law of God can the ungodly be justified and reconciled to the God of Scriptures. Ito yung sagot, only through the imputation of righteousness. O sa pamamagitan lamang ng pag-i-impute, pagbilang ng katuwiran, sapagat which is justification, which answers to the both requirements and penalty of the moral law of God. Merong requirement and merong penalty. Ito yung problema natin. Anong requirement ng law? Perfect obedience. Wala tayo nun. At dahil wala tayong perfect obedience, meron pang isang requirement ng law.
punishment to the disobedience. So, problema natin yun. Pagdating at ang sagot dyan ay yung imputation ng righteousness. Yung binibigay na perpektong katwiran ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito lamang yung sagot sapagkat nasunod lahat ng kautusan, therefore, wala nang parusa naghihintay sapagkat ikaw ay binihisan. Ang mananampalataya ay binihisan ng katwiran ni Kristo. Therefore, we are justified in the sight of God by faith through the redemption that is in Christ Jesus, sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus. Isang key component ng justification, kagaya ng nabasa natin, ay itong imputation of righteousness. Yung word na impute, yung pagbibilang, ay ibinilang sa atin yung katwiran. At ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 4 verse 21, and being fully persuaded, this is Abraham, that what he had promised he was also able to perform, and therefore it was imputed to him for righteousness. Ibinilang sa kanya para sa katwiran. Yung pananampalataya niya, ibinilang sa kanya para siya maging matuwid sa harapan ng Panginoon. At ang sabi sa verse 20, now it was not written for his sake alone. Hindi lang daw yun para kay Abraham. So hindi mo pwedeng isipin, ay, kay Abraham lang yun. No, kanino yun? That it was imputed to him. So itong imputation ng righteousness ay hindi lamang exclusive kay Abraham o kay David, but for us also, para din sa atin. Well, makikita natin na itong si Apostol Pablo na sumusulat, ito rin yung kinalalagyan niya. Si Apostol Pablo ay hindi laging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang paglilingkod. No! Ang pag-asa rin niya ay itong imputation ng righteousness sa kanya. But for us also, kanino to whom it shall be imputed. For us, sino yung us? Well, sa kanila na ibibilang ito. Sino yun? If we believe on Him that raised up Jesus from our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. What is that? The gospel. So, lahat ng sasampalataya sa Ebanghelyo ay ibibilang sa kanila ang katwiran. Righteousness will be imputed to them. At doon masasagot yung demand ng kautusan. Demand is perfect obedience, i-impute yun. Therefore, the penalty will be no more. Wala nang anumang hatol ang mga na kay Kristo Jesus. Ay, ibig sabihin ng word na impute is, or imputation or imputed, logizomai, to reckon, to count, to compute, to calculate. A thing is reckoned as or to be something, to suppose, to deem, to judge, to credit to one's account, or sa Tagalog, ibilang or ituring. Itong katwiran ni Jesus ay kinredito sa atin, sa mga sumampalataya sa Ebanghelyo. Pakita na po natin yung parallel ng imputation dito sa church. Pag-aaralan natin ito sa Romans chapter 5, series natin ng Book of Romans. Pero imputation of Adam's guilt upon his posterity, ang sabi sa Romans 5 verse 18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. So makikita natin, andun yung dalawang representative, that is the offense of one, Adam, at umepekto ito sa lahat ng kanyang nire-representa, all men. And then yung pangalawang representative, so by the righteousness of one, Christ, His perfect obedience, yung free gift came upon all men na nire-represent ni Kristo. Dahil pag hindi mo i-interpret ng gano'n yung word na all men, magiging universalism. Universalist ang bagsak But I think malapat doon sa passage yung pagiging representative ni Adam at yung ginawa niya ay apektado lahat ng nire-represent niya. At yung ginawa ni Kristo, apektado lahat ng nire-represent niya. So verse 19, ang sabi, for as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. So yung ginawa ni Adan na pag nakasalanan, din yung parallel, ibinilang, inimpute sa lahi ni Adan, sa mga nirepresentan ni Adan, sa posterity ni Adan. Yun namang daw righteousness o obedience ng isa, si Kristo, ay inimpute. They were made righteous by the obedience
of one. So yung obedience na yun, yung righteousness na yun ni Kristo, ay inimpute sa kanyang mga hinirang, particularly doon sa mga sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:21, familiar verse, "For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." So siya ay binilang at kailangan Christ was put in the legal status of sin. Not its moral condition. Jesus did not become a sinner. He was counted as one. So maging malino yun, hindi siya naging makasalanan doon sa krus. Siya ay ibinilang na makasalanan sapagkat pinasan niya ang ating mga kasalanan. Now, believer's righteousness is legal status, not moral condition. Ito naman yung nangyari sa atin. Ibinilang sa atin yung katuwiran. And again, this is a legal status. Hindi tayo biglang naging matuwid. Kundi tayo ay binilang, itinuring na matuwid sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa Reformed Theology, mayroong tinatawag na simul justus et peccator. That's Latin, na simultaneously just and sinner. Yes, we are just. We are made just sa the imputation ng righteousness. But at the same time, we are still sinners. We go on in our sanctification. We fight against sin. So, nandun yung katotohanan na yun sa buhay ng mananampalataya. So, Romans 4 verse 6, "Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness." Ibinibilang, itinuturing, binibigay. So, hindi lang basta diniklara, hindi katulad ng mga ginagawa minsan sa korte sa Pilipinas, yung kriminal, dideklarang walang sala, pero meron naman talaga. Pagdating sa mananampalataya, tayo ay binihisan ng katuwiran ni Kristo. At diniklara tayong matuwid ng Panginoon. At binigyan dyan yung diin, without works. Without works. It is God's legal act that is totally without basis on the works of the guilty party. Ito ay legal na hakbang na ginawa ng Diyos at hindi ito nakabase sa gawa ng taong makasalanan. So, biyaya talaga ng Panginoon itong justification natin, itong imputation ng righteousness. Bakit ito pwedeng ihiwalay? Kasi yung justification is a declaration. At kung walang righteousness yung idideklara, magiging unrighteous si Lord pag dineklara niya. Parang nga yung sinabi natin kanina, may sala naman, criminal, tapos dideklara ng judge na matuwid, baluktot yung judge. Bakit hindi ganun ang Panginoon? Tayong makasalanan, dineklara niyang matuwid. Bakit hindi baluktot na hukom ng Diyos? Kasi tayong makasalanan ay binihisan ng katuwiran. Ay na-impute sa atin ang righteousness ni Kristo. That's why, deklara tayong matuwid ng Panginoon, siya ay just and the justifier of them that believe on the Lord Jesus Christ. Hindi siya naging baluktot na hukom. Romans 5:1, anong resulta nito? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We are justified by faith. Inimpute sa atin ang katuwiran by faith. At malinaw, it is through our Lord Jesus Christ. Ito yung nagresulta sa kapayapaan. Wala ka na ngayon sa Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So faith is the God-ordained means or instrumentality to obtaining this imputed righteousness. Again, makikita natin yung kamalian ng paniniwala ng marami. Nakakala nila, hindi ako ang gagawa, kailangan kong gawin ang sarili kong katanggap-tanggap kay Lord para ako tanggapin sa langit. No. Malinaw ho dito, it is without the works of the law, not by works. Sabi ng salita ng Panginoon, Abraham believed God, it was counted for him for righteousness. We are justified by faith, and that's
through and in our Lord Jesus Christ. So faith is the God-ordained means or instrumentality. Hindi sacraments, hindi religion, hindi church-going. Alala ko yung mga taong nakausap ko noon. At tinanong mo, punta ka ba ng langit? Sabi na, oo. Paano mo nasabi? Nagsisimba ako linggo-linggo. Naisip ko lang itong mga nakaraan. Paano kaya ngayon nag-pandemic, hindi sila makapagsimba linggo-linggo? Paano na yun? Well, again, hindi nakabase sa ating sukawa natin. Malinaw, we are justified by faith. It is the God-ordained means. Ito yung paraan na inordena ng Panginoon para bilang instrumento para tayo ay magkamit ng perpektong katwiran na ibinibilang ng Panginoon. Kanino? Sa lahat ng mga tunay na nagsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, again, let us appreciate this great blessing. Kamakailan lamang, may pinanood akong clips ng video sa YouTube na isang kabataang lalaki na siya ay pinagbintangan na mass shooter. Hindi ko maalala yung pangalan niya, pero high profile case ito sa Amerika. Pero sangayon sa mga nakalap na ebidensya, hindi siya ang namaril, kung hindi pinagtanggol niya lang yung kanyang sarili. At nung nakalap ang mga ebidensya, napatunayan sa korte at sinintensyahan siya na walang sala. Hindi ko makalimutan yung nung narinig noong nasasakdal yung not guilty, nalaglag siya sa sahig sa kagalakan, yung para bang bigat ay nawala sa kanyang balikat. Well, mga kapatid, mga kaibigan, narito yung ganda, yung sarap, yung lahat tayo ay nagkasala. Paulit-ulit yung salita na to. Lahat tayo ay nagkasala. Karapat dapat parusahan. Karapat dapat parusahan. Pero sa biyaya ng Panginoon, actually, balikan natin ng konti. Karapat dapat parusahan at wala tayong kayang gawin. Wala tayong kayang gawin. Haharap tayo sa kahatulan ng Diyos at tatanggap tayo ng parusa kung babase sa ating gawa. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, ibinilang sa atin ang katwiran niya at tayo ay idineklarang matuwid ng Diyos. We are justified by faith. Napakalaking blessing. Nakakatuwa na pag tayo ay umuwi sa Panginoon, pag humarap tayo sa Diyos, wala nang hatol. Bakit? Hindi dahil sa paglilingkod natin. Lahat ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. And tingnan mo natin, baka may mga katanungan. Tingnan po sa ating comment section. Nag-e-echo daw yung audio natin ngayon. Pasensya na ho, hindi ko masyadong maiayos yung atin hong audio sapagkat may problema yung akin hong audio jack dito ho sa ating computer. So, hindi ko siya masyadong mapakinggan. So, Lord willing, sa mga susunod na ay may ayos po natin. Naman ho natin sa ating private message. Baka meron nag-message sa akin ng tanong. Ayan po Meron lang akong pag-comment lang to clarify, no? In today's English, believe equals knowledge only. Examples, mga Catholic daw, they believe the gospel of Christ. Faith is full knowledge plus full belief plus full trust, submission, obedience in Jesus as only Lord.
So, kina-clarify na ako. So, anuhin ko lang ho dito, no? Uh, Faith is knowledge. Having na, kinarify natin yung nakaraan, dapat alam mo yung totoong ebanghelyo. And then, meron kang agreement, hindi mo na-reject. And then, nandun yung trust mo sa kung sino at yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Tiwala ka kay Jesus mismo at sa ginawa ni Jesus para sa iyong kaligtasan. At ito ay magiging ebidensya nito ang pagsunod at pagpapasakop. So, nahandun yun. Bahagi yun ng pagiging isang tunay na Kristiyano. And also, napakahalaga. Thank you po doon sa paalala na ilang beses natin pinagdidiinan ho yun dahil yung word na binigyan pansin ho dito na belief, maniwala ka kay Jesus. Manampalataya ka kay Jesus. Ito ho ay yung word na yon ay halos walang dating, walang saysay sa maraming mga taas pa natin ngayon. Naalala ko ho, many years ago, may sinusubukan akong sharean sangayon sa kanyang mga sinasagot sa tanong, hindi siya ligtas, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam ang ebanghelyo, susubukan ko siya sharean. At nung tinanong ko siya, ate, ikaw, gusto bang manampalataya kay Jesus? Sabi niya, oo, tagal ako manampalataya kay Jesus. Muli, yung word na manampalataya kay Jesus, yung word na tanggapin si Jesus, these are almost meaningless words sa panahon natin ngayon. So mag-ingat ho tayo kapag nagbabahagi tayo ng ebanghelyo. Pag tinanong mo yung tao, naniniwala ka ba kay Jesus? Sinong hindi? So again, let us be very, very careful. That's why we subukan natin i-define itong word na itong faith. Ano yung components talaga nito? At madalas kinakailangan ng mga diagnostic questions, I call them, upang i-demonstrate sa tao na yun na no, hindi talaga siya sumasampalataya. Dahil hanggat hindi natin siya na ilalagay doon sa, hindi nga pala ako sumasampalataya, hindi pala natin titiwala kay Jesus. Hanggat hindi nakikita yun, ay itong panawagan sa kanilang tumanggap, panampalataya kay Jesus ay bingi sila doon sapagkat ina-assume lang nila na yun yung kalagayan nila, because again, these words are almost meaningless sa panahon natin ngayon. So let's be very, very careful in inviting people na manampalataya kay Jesus. So kailangan natin i-define, kailangan natin ipaliwanag, sapagkat again, sa context nila Pablo, they're calling pagans to worship the true God. Ngayon naman, we are calling people na babad sa lingwahe ng ebanghelyo na tunay naman ang palataya kay Kristo. So may hamon ho. Ang malaking hamon ang bagay po na ito sa atin. So again, knowledge ay hindi ibig sabihin may faith ka na agad. Yung belief or believe ay meron lang knowledge. So dapat talaga ay nahandun yung trust, yung pagtitiwala sa ginawa ni Kristo. Na-share ko na ho sa inyo at maaari nyo rin gamitin. Tingin ko magiging makakatulong kapag tinanong yung tao. Halimbawa, ate, kuya, yung anak mo, tanong sa'yo, paano pupunta sa langit? Paano siya tatanggapin ng Diyos sa langit? Anong sasabihin mo sa anak mo? At madalas doon sumasagot sila sa tanong na yun at lumalabas yung pinagtitiwalaan nila, yung kanilang pananampalataya. Maraming nagsasabi, magpakabait ka. Sumunod ka kay Jesus. Ayun. So, nakikita ko ano talaga yung pinagtitiwalaan nila. At makikita na madalas ito ay palyado. Hindi tumutugma sa sinasabi ng Biblia. So, thank you po doon sa comment po na yun. Yung danger nga ng words na almost meaningless na sa panahon natin ngayon sapagkat masyadong naging mababaw. Na-equate na yung belief sa mere knowledge. So tayo ho ay wala na hong naghabol sa ating comments. So muli ho, pasensya na kung hindi ganun kaganda yung audio natin ngayon. Lord willing, next time ay magiging mas maayos po. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat. O Panginoon, alam namin kami makasalanan, alam namin na kung mamarkahan mo ang kasalanan, Lord, kahit kami ay hindi makakatayo, hindi kami katanggap-tanggap, hindi kami papasa, kami hahatulan at parurusahan.
Pero, O Diyos, salamat po sa tinding biyaya mo. Na hindi mo lang basta kinancel out ang kasalanan. Hindi mo lang kami basta dadalhin sa langit nung kami niligtas mo. Sapagkat ikaw ay Diyos na banal, sapagkat ikaw ay Diyos na matuwid, ginawa mo ang matuwid na bagay. Ang kasalanan ay nabayaran sa pamamagitan ni Jesus. At ang perpektong katuwiran ay ibinihis sa amin. Kaya kami ay ibinilang at diniklarang matuwid. Thank you, Lord, for the blessing of justification. At alam namin, nagkukulang pa rin kami. Right now, Lord, right now, kung hahatulan mo kami sa gawa namin, Lord, alam namin bagsak kami. But also right now, alam namin, dahil kami ay mananampalataya ng Ebanghelyo, we are justified. Wala nang anumang hatol. Na kami ay katanggap-tanggap sa iyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos. Nawa ang katotohanan ito ay gamitin mo, patuloy namin pagbulay-bulayan, patuloy kaming lumalim sa appreciation ng dakilang kaligtasan. O Lord, truly, napakadakila ng kaligtasan na ginawa mo para sa amin. Natamo kami, O Diyos, at tulungan mo kami lumakad sang-ayon sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. At ang tinalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. And Lord willing, again, paalala ho sa mga kakasama pa lang natin ngayon. Hindi narinig yung announcement kanina. This coming Saturday, young people face-to-face year-end Christmas fellowship, 3 p.m. po yan. And then Sunday evening, meron tayong dinner fellowship din sa church. Again, simple lang, just bring your food, bring your rice, at magsalo-salo tayo dito. Miss na natin ang fellowship. Lord willing, this December 19, 6 p.m. po ang ating gawain. And then meron tayong potluck dinner fellowship din sa church. God bless po, at ingat po tayong lahat.